Ikinasa na ng mga ahensya ng gobyerno ang Whole of Nation Emergency Response para sa mga kababayan nating apektado ng gulo sa Middle East. Mula sa kahandaan ng air at sea assets ng bansa hanggang sa diskwento sa produktong petrolyo ay tiniyak naman ng mga ahensya ng pamahalaan na nakahanda sila sa anumang posibleng mangyari. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aabot sa higit 1,000 mga Pilipino na ang nagdeklarang nais nilang uuwi sa bansa bunsod ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Ngunit ayon sa Pangulo, dahil nananatiling sarado ang mga paliparan sa mga bansang sangkot sa pambobomba at hindi rin anya ligtas na ilikas sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbiyahe sa lupa, ang naging mungkahi ng Pangulo. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place para maging mas maginhawa para sa kanila. Kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. Slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Bago ito, nagsagawa ng emergency meeting ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at DepDev sa atas pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tiyaking mapoprotektahan ng buhay at ikinabubuhay ng mga Pilipino sa apektadong mga bansa. Sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto, inatasan ng DMW at OWA na mahigpit na subaybayan ang sitwasyon at agarang maihatid ang kinakailangang tulong at suporta. Sa isang pahayag naman ng Department of National Defense, sinabi nitong nakasubaybay sila sa mga pangyayari sa gitnang silangan. Samantala, inatasan din ng Pangulo ang Department of Information and Communications Technology na tiyaking may maayos na komunikasyon ang mga OFW sa Middle East. Maglalaan din ng libreng communication access sa mga regional offices para sa mga pamilya ng OFW na nagnanais makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaugnay ng posibleng epekto ng tensyon sa presyo ng langis, sinabi ng Department of Transportation na inaayos na nila at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga kinakailangan para sa posibleng fuel subsidy sa mga PUV operator at diver. Papatupad ito sakaling pumalo sa $80 kada barrel ang presyo ng krudo o katumbas ng higit 4,000 piso. Giit ng DOTR, ang bagay na ito ay pinaghahandaan na nila dahil sa petisyong inihain ng ilang transport group tungkol sa taas pasahe. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.